Hello traders, hello friends! Welcome again to my channel. I'm Coach J. Okay, so welcome back po ulit sa ating channel. For today's video, let's have a weekly forecast and analysis for gold, euro USD, and GBP USD. Of course, dahil weekend, magandang mag-weekend planning talaga dahil hindi gumagalaw ang market. Okay, so we will do the multi-time frame analysis and we will also check the sentiment of the big institutions dahil sumasabay tayo sa galaw ng big institutions. Dahil tayong mga retail traders ay wala tayong kakayahan para magpagalaw ng market. Okay, so start muna tayo dito sa DXY, looking at the monthly time frame, so talagang bullish market itong si USD dollar index. Okay, pero papansin nyo medyo nagkaroon lang ng consolidation dito sa channel na to. Okay, let's look closely dito sa weekly time frame. Ayan, so mas kita na talagang ang DXY ay naririto lang, ranging lang siya dito sa channel na to, no? And 2 weeks ago, no, naririto lang yung price, okay? And for sure, waiting kasi ito, di high impact news na naman, okay? Ayan, kasi next week, nandyan yung non-farm payroll, pero papansin nyo, Monday may high impact news. Tuesday, meron din ulit sa USD. Wednesday, Thursday, Friday, so talagang palang halos araw-araw may high impact news sa USD, okay? And if you want to know kung ano ibig sabihin nito, for example, final manufacturing PMI, just click itong folder na to, ayan. So, yan o, yung paano yung mini-measure niya, ito, level of diffusion index based on surveyed purchasing, tapos ano yung effect niya. So, actual, greater than forex is good for currency. Ayan, makikita nyo rin why traders care. Okay, so maganda rin na magbasa tayo ng ganyan para din sa ating additional knowledge. Okay, yun. So, let's go back. So, yan, no, sa daily, mas kita na range-bound market ito. So, ano tayo dito? Bullish to neutral ang ating bias. Naman dahil nasa support area siya, alam naman natin na maraming buyers pag sa support area. So, hanggat hindi nagkakaroon ng breakdown dito, makakakita tayo ng upside move. Okay? Kaya careful tayo, especially may mga high impact news. Okay, so that's US dollar index. Yan. Let's go straight na sa XAU USD. So, here in the monthly time frame of gold, this is a long-term bull market. Okay? Yan. Kita nyo naman, meron tayong series of higher highs and higher lows. Tapos ito, no, very aggressive yung move to the upside. Pero syempre naman, wala namang trend na talagang straight line. Sa market, wala namang isang straight line lang na market. So, therefore, it is normal na magkaroon tayo ng zigzag move or the market really moves in wave. Okay? So, if ganyan yung market, there's a tendency na magkakaroon talaga ng pullback. Okay? Okay? So, ngayon ay nasa pullback stage ang gold. Okay? Dahil after nitong very impulsive move to the upside, ayan, nakakakita tayo ng pullback. Okay? So, nagde-decelerate ang gold. Go down to the weekly time frame naman. Okay, so dito sa weekly time frame, okay, makikita natin na mayroong double top, okay? Yan, kita ang double top dito sa weekly time frame. And kapag nakakakita tayo ng ganitong pattern, may possibility talaga na bumaba ang price, okay? Ayan. Although, syempre, para masabi talaga na double top yan, kailangan ay ma-break muna niya yung neckline or ang support area. Okay?
Yan. So, tayong may possibility rin na makakita pa tayo ng downside move, okay? Pero syempre, potential pa lang naman dahil uptrending market pa rin naman, and it so happen na nasa pullback stage ang gold, okay? Yan. So, let's go down to the daily time frame. Before we proceed, let's check the COT report for gold. Yan. So, here in the COT report for gold, yan, sa trading store ko lang siya kinuha. Marami naman sources, pwede kayong mag-research. Pero ako, nasanay na ako dito sa trading store. Okay. So, ang long position nila ay 286,737 versus lang sa short na 50,152. So, very aggressive talaga ang mga big institutions in longing gold. Okay? Tapos, tingnan pa natin itong aking pinaka-summary. From 199,567 last May 7 all the way up to 236,585 last May 28. So clearly, the big institutions are aggressively longing the gold, okay? Yan. And also keep in mind that all years under this path are traded against the USD. So therefore, para na din natin tinitignan ang XAU-USD. Okay? So, going back dito sa daily. Okay, so mas yung monthly, weekly, and the COT report are still bullish. Okay? Okay, so here in the daily time frame, ang price ay nag-bounce dito sa support area, okay? Use resistance yan, and ngayon ay nag-a-act as support, okay? So, therefore, until na nandiyan yung price, ang mga buyers ay may tendency pa rin na i-push ang price higher, okay? Ayan. And possible na umakyat ang price hanggang dyan or dito. Ito yung pinaka-resistance level dito sa daily. Okay? Ayan. So, pinagplat lang ako ng mga possible areas dito sa daily. Okay? Let's go down to the H4 time frame. Okay. Here in the H4 time frame, market structure here is sideways. Okay? Dahil masasabi natin na sideways ang isang market, if at least may 2 touches sa resistance and at least 2 touches sa support, okay? So, as you can see, possible ang price talaga na mag-ping-pong lang dito sa area na to until proven otherwise, okay? So, syempre, pag makakita tayo dito ng breakout, ito yung next target natin, okay? And then, if makakita tayo ng breakdown, syempre, meron pa tayong support hanggang dito, okay? Ito yung next na support level na pwede puntahan ng price, no? Dito sa may 2300 na area. Okay? Ayan. So, if we think na aakyat ang price dahil na dito sa support level, syempre kailangan natin ng confirmation, okay? Like dito, anong mga confirmation natin dito? Ayan. So, dito, multiple rejections ang nangyari and then boom, umakyat ang price. Tapos, dito naman nagkaroon ng bullish engulfing. Okay, so dito, wala pang confirmation. Kaya, it's very hard to assume na i-retest niya ulit itong level na to. Okay, kaya sa Monday, very crucial ulit. Abangan natin if magkaroon dito ng malaking red candle. Syempre naman, we will look for sell opportunities. Okay? And then, pag magkaroon naman dito ng breakout, malaki ang chance dahil as you can see very bullish ang mga big institutions sa gold, in longing gold. Okay, that's gold. Ngayon naman, let's move on na kay Euro USD. Okay, looking at the monthly time frame of Euro USD. Okay, ang price ay nag-bounce dito sa very strong historical level of support and resistance. As you can see, for many occasions talagang pag umupunta ang price dito sa level na to ay nagkakaroon ng move to the upside. Okay?
So, move here, move up, move up, move up. Dito, nagkaroon lang ng breakdown. Pero, as you can see ngayon ay pinupush talaga ng mga buyers ang price na tumaas. We will focus ngayon dito sa ginagawa ng price. Okay? Ayan. So, nagkaroon ulit ng bounce dito. So, nung na-touch itong level na to, tumaas ulit siya. And, syempre naman, tayo makakita ng retracement dito. Okay? Bago siya ulit umakyat. Yan. So, check natin ang weekly time frame. Yan. So, here in the weekly time frame, focus tayo dito sa current market structure niya. Okay? Nasa strong area din siya ng, as you can see here in the weekly time frame, ang price ay nag-bounce ulit dito sa may strong support area na to. Okay? So, nagkaroon ulit ng demand dyan sa area na yan. And itong pinapakita ng price sa ngayon, syempre naman after this very impulsive move to the upside, makakakita tayo ng pullback. Okay, yun ang ginagawa ng price ay ito lang. So doji. Ibig sabihin ng doji, neutral sila, indecisive. Kaya possible na ang price ay magkaroon lang muna ng ranging dito sa area na yan. Especially dahil NFP next week. So doon natin malalaman kung magkakaroon talaga ng move to the upside or move to the downside. Okay? Yan. So let's check the COT report of Euro USD. Okay, so dito na lang tayo sa aking Excel. Yan. Okay, so dito sa Euro USD, from 17,155 last May 14, okay, all the way up to 57,572. Okay, so clearly, big institutions are longing euro. Okay? So therefore, mas tinitignan ko siya na magkaroon ng move to the upside. Okay? Especially, looking at the monthly time frame ay nag-bounce siya sa may strong demand area. So therefore, possible na i-push talaga ng mga buyers ang price na tumaas pa. Okay? Siyempre, ang first target muna, dapat ay buy level tayo. Pwedeng ito. And then, ang next na TP will be this one. Okay? Pero siyempre naman, until the price is below this resistance area, mahirap mag-assume dahil alam naman natin pag nasa resistance area, mga sellers ang present dito. Okay? Check natin ang daily. Ayan, looking at the price closely, ranging lang talaga siya dahil nga sa nakita nating doji sa weekly time frame. Okay? So therefore, intayin natin na magkaroon ng either breakout or breakdown. Siyempre, dapat laging dalawa ang ating options dahil dito naman sa market ay very uncertain. Kailangan meron tayong game plan. Okay? Either buy or sell or neutral. Ganun lang. Okay? So, therefore, sa ngayon, neutral muna tayo dahil nga nasa ranging area lang siya. Okay? Then, lastly naman, dito kay GBP USD. Okay? Weekly time frame. Oops, ang dami ko palang drawing. Okay, so just like Euro USD, dahil syempre naman dahil correlated si GBP USD at saka si Euro USD dahil halos magkalapit lang naman na bansa ito, di ba? Okay, so nagkaroon din ng bounce dito sa strong support na to. Okay, ito nagkaroon lang dito ng breakdown and then ito again well respected, and if titignan nyo meron pattern dito na possible inverted head and shoulders. Ibig sabihin, pag nakakita tayo nitong inverted head and shoulders, this is a bullish price action pattern wherein makakakita tayo ng move to the upside. Okay? So that's monthly, and then weekly. The weekly time frame. At first, akala natin na magtutuloy-tuloy na siya to the upside dahil nagkaroon dito ng magandang bullish candlestick. Kaya lang mukhang false breakout ang ginawa dahil nagkaroon ng sell-offs dito sa GBP. Ano? Okay, however, tinest lang niya itong level na to kasi
Magandang demand level din to, no? Ayan, magandang support area. So alam naman natin ang mga big institutions, doon sila nagbabay sa at lower prices, okay? So yan, nung niretest niya ulit itong previous resistance na to, turned as support, ayan, nagkaroon ulit ng move to the upside. However, ang price ay narito ngayon sa resistance pa rin. Then alam naman natin, habang narito siya sa resistance level, may mga sellers na present dyan, kaya may possibility na i-move pa niya ang price to the downside, okay? However, pag nakakita tayo dito ng very strong na bullish candlestick, malaki ang chance talaga din na umakyat ang price and ito yung next na target natin. Okay? And then, sa daily, before we proceed to the daily time frame, let's check din ang GBP na COT report. Okay. So ito very very aggressive din sa pagbabay ang mga big institutions dahil from negative 20,075 last May 14 all the way up to positive 25,402. So nagdagdag sila ng mga shorts, okay? So therefore, if makakita tayo dito ng breakout and sa retest, pwede tayong mag-buy. Tapos ito yung next target natin, okay? So, ako dahil bullish ang aking bias dito, maghahanap lang ako ng mga buy opportunities. Okay, dito sa H4, ayan, naririto lang siya sa ayan, andyan pa siya sa may resistance level. Okay? So, medyo choppy pa yung ginagawa niya. Alright. Guys, tapos invite ko pala kayo na mag-join sa aming Discord community dahil hindi lang mga chart analysis and trade setups ang aming sinishare. Okay, most importantly, nagsishare kami ng aming mga struggles, okay, which is, ito talaga ang very important sa ating mga traders, okay? Ayan, pakita ko sa inyo, so, na sobrang open ang aming mga members sa pag-share ng kanilang mga experiences para talagang matuto rin ang aming ibang kasama sa community. So talagang hindi kayo mahihiya rito. Very inspiring ang kanilang mga challenge na talaga namang mapapawaw ka sa kanilang determination and yung talagang walang sukuan. So yun guys, i-email nyo lang ako para maka-join kayo sa aming community which we call Pinoy's in Profit or PIP. Ilalagay ko sa description box ang aking email address para email nyo lang ako. Thank you! See you!